Ang alamat ni Pagong at Matsing, mga kwentong hango mula sa pahina ni Bathala. Isang araw, habang naglalakad si Pagong sa tabi ng ilog, may nakita siyang isang buong puno ng saging na inanod ng baha. Napakaswerte ko naman, sabi niya sa sarili. Pero paano ko ito maiaahon? Sinubukan niyang itulak at hilahin, pero napakabigat nito para sa kanya. Sakto namang dumaan si Matsing. Matsing! Tulungan mo akong iahon ang punong ito at maghahati tayo, wika ni Pagong. Agad siyang pumayag, iniisip na ang matatamis na saging. Magkasama nilang naiahon ang puno. Ako ang pipili dahil mas matalino ako, sabi ni Matsing. Akin ang itaas na bahagi na may dahon. Sa iyo na ang ibaba na may ugat. Masayang umuwi si Pagong at itinanim ang kanyang bahagi. Araw-araw niya itong dinidiligan at inaalagaan. Lumaki ka ng malusog, bulong niya. Samantala, itinanim na ni Matsing ang kanyang bahagi sa isang tabi. Ngunit dahil wala itong ugat, ang mga dahon ay nalanta, ang puno ay natuyo at tuluyang namatay. Di nagtagal lumaki ang puno ni Pagong at namunga ng matatamis na saging. Wow! Sigaw niya. Ngunit may problema, hindi siya marunong umakyat. Nakita ni Matsing ang masaganang bunga. Kaibigan, pakiusap ni Pagong. Pitasin mo ang saging at hati tayo. Agad umakyat si Matsing. Natatakam na. Pag-akyat, agad kinain ni Matsing ang lahat ng saging hanggang mabusog. Hoy Matsing! Akin na ang bahagi ko! Sigaw niya mula sa ibaba. Bahala ka dyan! Sigaw ni Matsing. Sabay hagis ng mga balat kay Pagong. Di ka marunong umakyat, kaya wala kang saging, tawa niya. Nagalit si Pagong at nag-isip ng paraan para makaganti. Lihim na naglagay si Pagong ng tinik sa paligid ng puno. Pagbaba ni Matsing, "Aray! Aray!" Sigaw niya habang natitinik. Galit siyang dumakip kay Pagong. "Paparusahan kita!" Mag-like at subscribe para sa ikalawang yugto ng ating kwento. Hanggang sa muli.